Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito, pag-usapan lang po natin itong reaksyon ni spokesperson, dating spokesperson na Harry Roque. No, bakit ba natin kailangan pag-usapan yung statement niya regarding dito sa bad shot statement ni First Lady Lisa Marcos? Siyempre, nandun kasi si Attorney Harry Roque dun sa event na sinasabi ni First Lady Lisa Marcos na nakita niyang tumawa si VP Sara kasama si Senator Amy Marcos nung binanggit o sinabi ni Pangulong Duterte na meron tayong presidenteng bangag. So, siyempre, kung iba ang magkikwento, yung wala dun sa lugar na yon, medyo pwede natin sabihin na hearsay lang, na nakikimarites lang. Pero dahil nga si Attorney Harry Roque ay nandun, so sa tingin ko meron siyang karapatang magbigay ng reaksyon o ano yung nangyari, bakit ba tumatawa si VP Sara kasama si Senator Amy Marcos. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa naka-subscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So, ito, Attorney Harry Roque, ano bang nangyari dun sa event na yun? Bakit tumatawa si Senator Amy Marcos kasama si VP Sara? Ay na natin yung bad shot issue, attorney. Bad shot siya sa akin. Yan po ang matapang na binitawang salita ni First Lady Liza Araneta Marcos laban kay VP Sara. At ang dahilan daw, pupunta sa rally, tatawagin ang presidenteng bangag at tatawa-tawa pa. Well, alam niyo po, ako po'y naroroon nung pagkakataon na yon. Yan po yung maisog rally sa Davao. Hindi ko po makakalimutan yan dahil ako habang nasa entablado, pina-acknowledge sa akin ang pagdating ni Senator Amy Marcos. No? So, in-acknowledge ko, so natputol yung aking talumpati sa entablado. Doon lang po sila nagkita ni Inday Sara. Nandun sa pagkalikod-likod talaga ng stage. Dahil nag-welcome lang doon si Inday Sara, walang sinabi, welcome lang at salamat sa inyong lahat. Tapos ang dumating na nga si Senator Marcos, doon sila sa likod. At talaga naman pong bago pa ako magsalita, nagingis-ngisa na yung dalawa. Kasi ganyan naman talaga yung dalawang yan. Parang schoolgirls pag nagkasama, no? Nangisngisan. So, yun pala nangyari noon. So, dumating si VP Sara, habang nagtatalumpati si Attorney Harry Roque. So, natural, yung camera, mapupunta dun sa kung sino yung ina-acknowledge, especially Vice President po yung dumating. Natural, bibigyan ng ng exposure. So, talagang pahapyawan ng camera yon para ma-acknowledge na nandun talaga si VP Sara. So, nagkataon lang, sabi nga niya na nung dumating si VP Sara, nandun na rin si Senator Amy Marcos. So, nasa dulo. So, nagkakwentuhan o yun nga, nagkaroon sila siguro ng girls talk na nagngingis-ngis, sabi nga ni sa Attorney Harry Roque. Ganun talaga yung dalawa, para mga schoolgirl na panagkita ay talaga nagbubungis-ngisan. So, yun daw pala yung nangyari, na wala namang, di naman daw umakyat daw talaga o kung umakyat man, bumati lang si VP Sara at wala naman siyang binigay na any statement regarding dun sa kung ano man yung binitawang salita ng kanyang ama na si Pangulong Duterte. So, wala siyang binigay na anong mang statement. So, nandun naman, natural, kung magbibigay ng statement si VP Sara, nandun yung kapatid. So, medyo awkward naman yun, di ba? Kung bibitaw siya ng hindi magandang sabihin natin, hindi magandang statement or ano mang pwede niyang bitawang salita. Nandun yung kapatid ng presidente, si Senator Amy Marcos. So, awkward naman yun. So, doon makikita natin na talagang purely pumunta lang doon si VP Sara para magbigay lang ng suporta doon sa prayer rally ni Pastor Kibuloy. Minasama yun ni First Lady, bawal palang tumawa. At ang talagang sinabi niya, bad shot sa akin. Pero nang una ko napanood ko yan, bakit kaya ganun ang naging asta ng ating First Lady? Para bagang siya ay reyna, na kapag ikaw ay bad shot sa kanya, wala na mangyayari sa iyo. Kailan pa
So parang Reyna daw yung naging asta raw dito ni First Lady Lisa Marcos ayon dito kay Attorney Harry Roque. So dahil parang bawal tumawa or bawal ngumiti. So parang masyadong kumbaga parang masyado entitled siya sa pagiging First Lady. So yun parang yun ang ibig sabihin dito ni Attorney Harry Roque na para bang Reyna na kumbaga kung ano yung batas mo na pag sinabi mong hindi pwede, bawal. So, parang may nakakalimutan dito si First Lady Lisa Marcos. So, ito paaalala rito ni Attorney Harry Roque. Kung ano yung nakakalimutan dito ni First Lady Lisa Marcos. Ba, naging napaka-impluensya ng First Lady na kinakailangan good shot sa kanya ang Vice President. Siguro kinakailangan paalalahanan ng ating First Lady, Ma'am, bawal po ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala po tayong hari at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya. Hindi po ganoon ang demokrasya sa Pilipinas. Sa katunayan, ang meron lang pong mandato ay ang presidente, vice-presidente at iba pang mga halal na opisyales. Ang First Lady po, wala po yung mandato. So yun ma'am. Ma'am First Lady Lisa Marcos, sabi na po ni Attorney Harry Roque na wala po kayong mandato dahil di naman po kayo elected official. Nagkataon lang daw po na kayo asawa ng presidente, so mas may mandato pa po ang vice president. So parang parang ang nakikita natin dito, yung pinakatumbok ng ibig sabihin ni Harry Roque rito parang nasa demokrasya tayo, parang mas yung tawag dito, parang dinidiktahan nyo na po ba yung vice president kung ano yung kanyang magiging dapat ikilos dahil kayo yung first lady. So parang ganun po yung tumbok na gustong gawin dito, ibig sabihin dito ni Attorney Harry Roque. At dahil wala pong mandato naman ng First Lady, parang hindi po tama na ang First Lady kinakailangan mag-approve sa gawain ng Vice President na merong mandato na mas marami pang ang mandato kaysa sa iyong esposo. So yun daw, base dito kay Attorney Harry Roque, wala naman daw mandato na mag-approve ang First Lady. Pero 'di ba nagkaroon ng mga bulong-bulungan, mga chismisan ng mga vlogger na naalala niyo si Attorney Vic Rodriguez, yung dating executive secretary ni PBBM. Naging spokesperson din niya 'yon nung eleksyon. Pero parang 2 buwan lang yatang naupong executive secretary dahil ang bali-balita, sabi nga nila na ayaw daw ni First Lady na maging executive secretary itong si Attorney Vic Rodriguez. Kaya pinatanggal niya. So yun ang usap-usapan na pag hindi approve kay First Lady Lisa Marcos, hindi pwedeng kuning part ng gabinete. Katulad ni Attorney Trixie na dating spokesperson or spokesperson ng PCOO yata yun or ni PBBM. Hindi ko lang matandaan kung ano yung niya. Talagang kung saan siya naka-assign. Pero spokesperson siya ng PCOO yata yun. Tinanggal din dahil sa ayaw din ni Ma'am Shi, ni First Lady Lisa Marcos. So yun yung naging usap-usapan. So parang dito, parang nako-confirm na pag ayaw ni First Lady, walang magagawa yung presidente. Kailangan niyang tanggalin si Bakin dun sa pwesto at ilagay kung sino yung gusto ng First Lady. So parang ganun yung nangyayari dito. Lalong-lalo na alam naman natin na hindi magiging presidente yung esposo ko, hindi rin dahil kay VP Sara. Unang-una, nagbigay siya kay PBBM para tumakbo bilang presidente. In fact, sinuway pa niya ang sarili niyang ama na nais siyang tumakbo ng presidente. Sinuway niya ang sarili niyang ama. Tapos ngayon, ito parang sampal na to yung ibinuko rito ni Attorney Harry Roque. Kasi sinabi rito ni First Lady Lisa Marcos na bakit daw ginanon yung asawa niya na pinotektahan naman daw si VP Sara sa kung anumang basta pinotektahan daw niya. Pinotektahan daw ni PBBM itong si VP Sara. So parang nanunumbat si First Lady Lisa Marcos na parang yun nga na dahil pinotektahan naman daw yun ng asawa niya si VP Sara. Pero ito nga, sabi nga rito ni Harry Roque na parang nakakalimutan mo yata First Lady na kung hindi dahil kay VP Sara hindi mananalong presidente,
si Bongbong Marcos. Kasi kung titingnan niyo yung yung boto nakuha ni BP Sara at ito ni Bongbong Marcos, mas mataas yun ng almost 2 million. More or less nasa nasa 1 million yung lamang ni BP Sara. So 31 million plus yata si PBBM, tapos si BP Sara nasa 32 million. So lumalabas kung sino yung mga bumoto kay PBBM, yun din yung bumoto kay Inday Sara. Pero may lamang pa. So pwedeng bumaliktad na yung mga may gustong maging presidente sana si BP Sara, ibinotong vice presidente siya, yung iba hindi na bumoto. So kaya naging 31 million. So may punto yung sinabi rito ni Attorney Harry Roque na kung hindi dahil kay BP Sara, hindi magiging presidente itong si BBM. So dito parang sinasabi niya na yung panunumbat ba ni ni First Lady Lisa Marcos, parang ibinalik ni Harry Roque na wag ka manumbat dahil kumbaga mas kailangan ni PBBM si BP Sara mas kailangan ni BP Sara si Bongbong Marcos. So yun ang ibig sabihin yata rito ni Attorney Harry Roque. Tatawagin yung bad shot siya kay VP. Bakit? Ano bang nawala kay PBBM nung siya tumakbo ng presidente? Di ba para ulit-ulit naman sinasabi ni PBBM, kailangan tumakbo na ako ngayon dahil matanda na ako, ito na huli kong pagkakataon. At pinagbigyan naman siya ni VP Sara. At wag naman sana magkaroon tayo ng amnesia dahil noong mga panahon na yon, lahat ng survey nagpapakita na mananalo sana bilang presidente ang VP Sara. Pero nagbigay siya sa iyong esposo. Dahil din naniniwala siya sa tawag ng pagkakaisa na sinira nyo naman, ginurakan nyo naman kayong dalawa po ni Mr. Speaker. So yun. So parang ang lumalabas dito na dapat mas may utang na loob si PBBM or kayo ni PBBM kay BP Sara kasi nga nagbigay o nagpaubaya si BP Sara para maging presidente. So, kaya siguro itong si Bongbong Marcos, si Bongbong Marcos siguro marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya hindi niya inaaway si BP Sara kahit na merong hindi magandang ugnayan or nagkakaroon ng patol-sadahan yung dalawang presidente, yung kasalukuyan tsaka yung dating presidente, medyo nagbabangayan ngayon, nagkakaroon ng World War. Hindi niya pa rin inaaway si BP Sara. Still, ganun din naman si BP Sara, never siya nagbibigay ng any statement. So, lagi siya nakasuporta pa rin kay PBBM. So, yun siguro yung nakakalimutan dito ni First Lady Lisa Marcos na pinapaalala ni Attorney Harry Roque na kung hindi dahil kay BP Sara, hindi magiging presidente yung asawa mo. Kaya wag kang manunumbat na parang kailangan maging good girl si BP Sara sa iyo para hindi siya bad shot. So parang lumalabas dito yung alam niyo yung cancel culture nung nakarang eleksyon, 'di ba? Pag sa mga dilawan kapag hindi ka sumang-ayon, hindi ka belong sa group, ika-cancel ka. Tablado ka. So parang ito ina-adapt ito ni First Lady Lisa Marcos na dahil nga hindi niya nagugustuhan yung or parang yun nga na hindi niya nagustuhan yung mga naging aksyon ni BP Sara, is kina-cancel niya na yung cancel culture, ina-adapt niya. Sa bagay, may mga kwento-kwento nga na itong si First Lady Lisa Marcos, ang pamilya nito kasama siya, malapit sa mga dilawan. Kaya siguro yung cancel culture, bit niya. 'Di ba? Kaya siguro niya parang pag hindi ka sumang-ayon sa amin, ibabudget ka ng grupo. So, kay BP Sara, nakita natin, parang wapakil siya. Wala siyang pakialam kung budget sa'yo. Parang huyo ka ba? Parang ganun, di ba? Parang hindi naman ako hindi naman ako parang ano ba naman kung hindi kung hindi tayo magkibuan, hindi naman ako babagsak. So, still professional pa rin si BP Sara na trabaho pa rin. So, hindi na siya nagbibigay ng 'di ba? Kaya nga nung nakarang interview, tinanong siya dun sa GMA7,
tinatanong ko kung ano nung comment niya regarding dun sa budget statement ni First Lady Lisa Marcos. Ang sagot lang ni VP Sara is no comment. So napaka very professional. Unlike dito si First Lady Lisa Marcos na siya pa daw yung mismong ewan ko kung masasabi rito, pero sa balita siya mismo pinariringgan niya si VP Sara tungkol dun sa bangag-bangag. 'Di ba? Kasi kung professional ka, nasa gobyerno ka asawa mo nasa gobyerno, so parang technically kasama ka na rin doon. Ano ba naman na kumprontahin mo in private? Ipatawag mo si VP Sara, mag-usap kayo, so magkaliwanagan kayo. So bakit kailangan mo bang magparinig? 'Di ba? Parang alam niyo, parang ikaw pa mismo yung nag-uudyok na magkaroon ng ng iskandalo or magkaroon ng siyempre, kapag sumagot si VP Sara doon sa parinig niya, siyempre, magiging malaking issue na yun. So, na yan, hindi na magandang, lalong hindi magkakaroon ng healthy conversation or parang relationship. At saka baka nakakalimutan yata ni First Lady Lisa Marcos kung ano ba yung karakter ni VP Sara. Baka nakakalimutan niya na kahit sheriff ng hukuman hindi inaatrasan ni VP Sara, kaya yung mga parinig niyang ganun baka mapikon si VP Sara alam niya hindi natin alam, di ba? So alam niyo yung karakter ni VP Sara, so ingat-ingat lang din siguro. Pangalawa, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Bago pa man magkaroon ng rally sa Maisog, bad shot na po sa inyo ang VP Sara. Di ba? Totoo naman na eleksyon pa lang, nung matapos kayo na parang nagkasayahan, nakainom, nagpadala kayo ng text ng video ni VP Sara na kumakanta. At anong sinabi niyo doon sa text na yon? Kita mo to kung ano nung ginagawa. Pero ang hindi niyo alam, napadala niya yung text na yan kay VP Sara. So yung pala, election day pa pala, talagang bad shot na pala tong si VP Sara. Ayon dito kay Secretary Attorney Harry Roque, kasi dating spokesperson to Ayon dito kay Attorney Harry Roque, election period pa lang pala, bad shot na pala. Na, yun nga, parang lumalabas plastic na habang kumakanta at may ginagawa yun nga, sabi nga dito kumakanta si VP Sara, nagko-comment na ipinadala pa sa ibang tao. Yun nga lang, malas lang. Ito nakarating kay VP Sara or nabigyan siya ng kopya, pati siya nakareceive ng nung video na yun. Pero dahil nga professional si VP Sara, inignore niya. So hindi na lumabas sa sa public. Kuha nyo, ganun ka-professional si VP Sara na hindi niya na pinalaki yung issue. Siguro inisip niya baka lasing lang tong si First Lady Lisa Marcos, siguro dahil may kasayahan ng time na yun, dahil kumakanta si VP Sara, so i-assume natin. Or baka lang talaga merong okasyon, medyo nakainom siguro, naparami. Yun nga, nakapaggawa siya ng video or reaction doon sa video habang kumakanta si VP Sara. Malas nga lang, nakarating yung kay VP Sara. Pero yun nga, professional pa rin, hindi na pinalaki yung issue. So, dito lang natin nalaman kay Attorney Harry Roque na nagkaroon pa na ng ganong insidente na talagang parang lumalabas, parang nakikipagplastikan na lang pala tong si First Lady Lisa Marcos dito kay VP Sara. Kaya nga po mula nun, medyo distansya na si VP Sara dahil alam niya na parang merong balakid talaga sa pagkakaisa. At yun po ay sa pagkatao ng First Lady. Hindi ko po alam kung bakit talagang mainit ang dugo nyo kay VP Sara. Nagbigay na sa iyong asawa para tumakbo bilang presidente. Nangampanya pa para sa inyong asawa para maging presidente. Sa totoo lang po, bagamat ang strategiya ni Senator Amy nung pinagsama niya yung dalawa sa unit team ay sa inyo ang norte, ang south ay sa mga Duterte, mas malaki po yung baluarte ng mga Duterte kasi hindi lang po Mindanao, kung hindi kasama rin po ang Visayan speaking na Cebuano speaking sa Visaya. Ibig sabihin, ang hindi lang kasama sa baluarte talaga ng mga Duterte, yung mga Ilonggo speaking area. Kayo po, ang inyong baluarte, Ilocos Sur, Ilocos Norte. Hindi nyo po maaangkin ang Pangasinan, hindi nyo rin maaangkin ang Central Luzon at lalong-lalong hindi naman ang Southern Tagalog. No?
So kung tutuusin, mas malaking boto ang naibigay ni Inday Sara sa inyo kesa dun sa botong nakuha ni Inday Sara dyan po sa Region 1. Dahil si Inday Sara po, buong Mindanao at yung Visayan-speaking area ng Visayas, Cebuano-speaking. So yun nga. So lumalabas dito, mas kailangan ni Bongbong Marcos itong si BP Sara kaysa mas kailangan ni BP Sara itong si Bongbong Marcos. Dahil nga naman ang hawak ni BP Sara noong time na yun is buong Mindanao, kalahati ng Visayas at kalahati ng Luzon. So norte lang ang hawak ng mga Marcos. So kaya ganun lang ang nakuwang siguro kaya nakakuha ng ganung karaming boto dahil nga nagbigay si BP Sara. Tinablay niya muna yung airpods niya, yung si Pangulong Duterte, na sinasabi nga na dapat si BP Sara ang tumakbong presidente pero hindi niya pinagbigay yung tatay niya, bagkus nagbigay daan siya kay Bongbong Marcos. So mas kailangan. So mas nakinabang si Bongbong Marcos kaysa mas nakinabang si BP Sara dito sa mga Marcos. Ayon dito kay Attorney Harry Roque. Area ng Visayas. So ano pa ba ang gusto nyo kay BP Sara? Tignan nyo naman po si BP Sara. Ihinambing nyo pa kay Lenny. Naku, tumaas po ang aking balahibo nung hinambing nyo kay Vice President. True lalo. Kahit ako, napaano ko nanginig yung buong kalamnang ko nung ipagkumpara ito ni First Lady Lisa Marcos, si BP Sara dito kay Leni Robredo. Na sinasabi niya, buti pa nga daw, kasi nga sabi niya, nakita daw niya na tumatawa si BP Sara nung sinabi ni Pangulong Duterte na bangag daw ang ating presidente. Si Leni Robredo hindi daw ginawa yon. Baka hindi niya baka nakalimutan niya na. Baka kailangan niya manood ulit ng mga previous statement ni Leni Robredo kung paano niya walang hayain tong si Bongbong Marcos. Baka mas masahol pa sa ginawa nun kaysa sa ginawa ni BP Sara na wala naman talaga siyang ginawa. Dahil nahapyawan lang naman ng camera na tumatawa siya kausap si Senator Amy Marcos. 'Di ba? Baka nga naman meron pinag-uusapan na natawa lang. Nagkataon lang, coincidence, nahagip lang talaga ng camera na tumatawa si BP Sara. Mas nakakaano naman tingnan kung tumatawa mag-isa si BP Sara na wala siyang kausap. Pwede natin assume na natawa siya doon sa sinabi ng tatay niya. 'Di ba? Or pwede pa natin isipin na baka lumulutang na rin to si BP Sara dahil tumatawa mag-isa. Si Leni Robredo is talagang literal na lutang. Na kung ano-ano lang yung lumalabas sa bibig, basta lang meron siyang mabigkas or meron lang siyang masabing panabla or meron lang siyang mailagay na batikos dito kay Pangulong Duterte. President. Kasi po si Vice President, tinalaga na ngang kalihim ng Department of Housing, ay ba kung ano-ano pa sinasabi tungkol kay Presidente Duterte. At kaya nga po yung huling what broke the camel's back, kumbaga, yung nagsalita siya labang kay Presidente Duterte, tinawag na mass murderer sa United Nations pa habang siya ay naninibihang kalihim ng Department of Housing. Wala pong ganyang sinabi si Inday Sara. Tahimik po siya, bagamat alam ko sa kanyang saloobin, marami silang hindi pinagkakasunduan at minsan lang siyang nagsalita sa publiko sa issue ng teroristang CPP-NPA at ang PISP. Ang gusto kasing mangyayari rito ni First Lady Lisa Marcos, gayahin niya yung iniidolo niyang Vice President na tumalo sa asawa niya na kung ano-ano mga sinabing mga kawalang hiyaan laban sa pamilya Marcos, kung ano-ano mga pinakalat na fake news daw na sinasabi nga ni Bongbong Marcos na karamihan sa mga sinasabi ng mga kritiko niya, kasama si Leni Robredo dun sa mga kritiko na yun, kung ano-ano yung mga fake news na nilalabas, kay BP Sara, kay Lisa Marcos, is okay lang yun. Hindi raw kagaya ni BP Sara. So, makikita nyo na ano bang klaseng pagkukumpara nito ni First Lady Lisa Marcos kay Leni Robredo dito kay BP Sara. Si Leni Robredo nakuda ng kuda habang itinalaga na nga ni Pangulong Duterte. 2 beses niya nilagay sa gabinete niya. Parehas palpak. Parehas gumawa ng kung ano-anong statement, nanira, dumiretso sa UN. Si BP Sara ba, merong nilabas na any statement regarding or against dito kay PBBM? Wala. Nagkataon lang na hapyawan ng camera. At sabi nga rito ni Attorney Harry Roque, election day pa lang talagang bad shot na dahil
Yun nga, na nagpadala pa siya ng reaction niya doon sa video na habang kumakanta si BP Sara. So may kaplastikan na lumalabas doon. 'Di ba? Tapos ikukumpara niya si BP Sara kay Leni Robredo. Kung sa quality lang siguro ng pag-iisip napakalayo. Talks. Pero sa mga mainit na usapin gaya ng West Philippine Sea, hindi po siya nagsasalita dahil kinikilala naman po niya na ang panlabas na relasyon, yan po ay katungkulan ng presidente bilang chief architect ng foreign policy. At bukod pa po doon sa hindi niya pagsang-ayon sa peace talks, wala na pong ibang sinabi pa ang VP Sara laban kay Presidente Bongbong Marcos. So hindi ko po maintindihan bakit sa tingin nyo dapat nagkakautaw sa inyo ang Vice President. Hindi po. In fact, dahil wala po kayong mandato, Madam First Lady, sa abogado, address to another abogado, wala pong obligasyon na magkautaw sa inyo ang Vice President. Kayo po ang may obligasyon na respetuhin ang Vice President dahil napakalaking mandato pong binigay sa kanya ng taong. So yun, dapat pala itong si First Lady Lisa Marcos pa dapat magbow dito kay BP Sara kasi mandate walang mandate si First Lady. Si BP Sara meron. Dahil 32 million Pilipino yung bumoto sa kanya. Samantalang siya, asawa lang naman siya yung ng presidente. So wala siyang mandato. So mas dapat palang magbigay pugay pa itong si First Lady kesa dito kay BP Sara. 'Di ba? Bayan. Hindi ba ho bilang abogado tayo sumumpa na itataguyod ang saligang batas? Kasama po sa saligang batas na ang Vice Presidente ang pangalawang pinakamataas na opisyalis ng lipunan ng ating sambayanan. Bakit hindi natin makuha na respetuhin man lang siya? Yung mga pagsasnab-snab niyo po, nangyari na po yun bago pa magkaroon ng maisog rally sa Davao. Kaya nga po ang aking sinabi ngayon eleksyon pa lang, mainit na po ang dugo ninyo kay VP Sara. So wag na po tayong magkunwari. Tayo po'y magtapatan na dahil mukhang yan naman ang gusto nyong mangyari, magtapatan, ilabas ang inyong saloobin. Pero ma'am, hindi nyo naman kinakailangan aminin na bad shot na si VP Sara sa inyo. Dahil yung 2 beses na inisnab nyo siya, na parang siya ay kaluluwa lang na dumadaan, no? Na hindi nyo napansin, alam na ng taong bayan, hindi nyo gusto si VP Sara. Kaya lang, ang tanong, bakit? May mga nagsasabi. Yun, ito maganda. Ito magandang sinabi rito ni Harry Roque. Bakit sa tingin niya or bakit sa tingin ng iba bad shot na si VP Sara kay First Lady? Ano bang dahilan? Bakit ba parang mainit yung dugo nito ni First Lady Lisa Marcos dito kay VP Sara? So siguro ito yung isa sa mga dahilan na naisip siguro ni Attorney Harry Roque na sa palagay niya yun siguro yung pinakamalaking factor. Ewan ko lang pero pakinggan natin yung hula rito ni Attorney Harry Roque. Dahil nga, alam nyo naman, iba-ibang ating mga itsura, pero sa tingin ko naman, mababaw na dahilan yon. Pero hindi rin natin madi-deny, no? Napakaganda kasi nitong VP Sara. Ako naman po. Ayun naman pala. So kung titingnan daw pala sa pagbagbabasihan is yung physical appearance, di hamak naman daw na mas maganda si VP Sara. Kaya pala, so ibig sabihin, nagseselos or nakakaramdam ng pagsiselos itong si First Lady Lisa Marcos dito kay VP Sara. Dahil nga kung titingnan mo parati nga yung dalawa, especially nung election day, nung kampanya, talagang very close yung dalawa. Andyan yung minsan parang makikita mo naka-holding hands, very close sila, nagbubulungan. Siguro yun yung pinaka yung boiling point ni First Lady na nakikita niya na very close yung dalawa. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, very professional si VP Sara humandle ng ganyang sitwasyon. Pare silang abogado, pero itong si VP Sara alam niya kung saan siya lulugar dahil may asawa rin naman itong si VP Sara. So purely politics lang talaga yung pagiging magtandem nila ni Bongbong Marcos dahil siguro dahil na rin sa kaibigan niya na si Senator Amy Marcos at tinuturing din lagi naman bukang bibig din naman ni PBBM na BFF daw niya tong si Inday Sara. So
siguro andun lang yung relationship nila na talagang BFF relationship lang merong silang pinangahawakan. So, pero kay First Lady Lisa Marcos, medyo siguro masyado lang siyang selosa at medyo napapraning na tuwing magkasama yung dalawa, kung ano na yung tumatakbo sa isip dahil nga sabi ni Attorney Harry Roque sa physical appearance medyo alanganin yata yung datingan dito ni First Lady. Ako sa akin personal na tingin, dahil nakita ko naman po ang asta ninyo at asta ni Presidente, wala pong mali siya si Presidente. Sigurado ako dyan. Miski ako po'y hindi sasang-ayon sa mga polisiya ngayon ng Presidente, hindi ko po inaalis, napakabait na tao at saka wala pong mali siya yan sa buto. Totoo po yan. Hindi ko po pagkakait kay Presidente yan.